beloved Boss Mike Cervera. Ang kahiyahiyang ganap nila kanina. Oo. Sobrang nakakahiya. Pasok! Aming nalito sa umano'y Blue Ribbon Committee hearing. Ulit. Ito na mga kababayan. Mga kabrigada, maraming nalito sa umano'y Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block sa EDSA Ortigas Avenue ngayong araw. Dahil lang sana'y alas 10 ng umaga na pagsisimula, naging alas 2 ng hapon. Pero ninyo, 4 na oras silang nag-antay-antayan, ano? Uy, shoutout po sa inyong lahat, Bahala na si Potpot mag-shoutout sa inyong lahat. Potpot. Reply tayo, ha? Batiin mo na lang sila. Para maging masaya. Hoy, Slapchick, Badongski. Pakibati naman yung mga bisita. Dahil yung ating mga moderator, tulog na. Mga tulog na, maagang mga natutulog yun. Kasi Philippine time, ganitong oras sa Pilipinas, alanganing oras na. Yung mga senior citizen, sigurado, humihilik na. Humihilik na sila. Hoy, Norman Marquez, huwag ka nang magtanong, ha? Sige na, magbatian kayo dyan. Sige na, ito na. Bakit? Bakit nag-antay ng 4 na oras yung mga putang inang mga bobo? Diba, Berhinia Domingo, batiin mo sila, ha? Ang mga senador na sana'y magsasagawa ng hearing, hindi rin sumipot. Bigala Ino Flores. Aray ko. Biruin ninyo mga kababayan, Isipin yung maigi. Biruin mo ang yabang-yabang ni Defensor Dini, di ba? Sabi niya, pa-post pa, di ba? Na akala mo talagang totoong-totoo siya, mga kababayan, di ba? Mga kababayan, ang ending, hindi pala sisiputin nila Marcoleta. Yabang Sabi din ano sabi, Boss Mike? Sabi dito, mga kababayan, papuntahin nyo lahat ng mga ex-kargador. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa June 16. May bagong 14 Marines daw na testigo. Suportahan natin ang paglabas ng katotohanan. Sabi, mga kababayan ni Mike Defensor, suportahan daw natin ang paglabas ng katotohanan. Ang problema, yung mga inaasahan niya na mga dadating, wala! Putik na yan, hindi dumating, mga kababayan. Di nakakahiya si Defensor niyan. Wala na, Defensor, nakakahiya ka. Ultimo, mga senador na mga kakampi mo, mukhang ayaw nang maniwala sa mga dala-dala mong mga witness. Mukhang dumidistansya na itong sila Marcoleta, sila Alan Peter Cayetano, sila Robin Padilla, at lalong-lalo na yung magkapatid na Villar. Mukhang dumidistansya na Mukhang alam nila na puro kalokohan itong gagawin na naman at magagamit na naman sila, at nakita na nga nila sa survey na talagang ang mga Pilipino ay hindi naniniwala sa mga pinagsasabi nitong mga kargadores. Wala ayaw na paniwalaan ng mga Pilipino. Kaya alam nyo yung mga yan, nagpapasurvey agad-agad yan. Kung yan ba ano ba ang pulso ng taong bayan? Ang pulso ng taong bayan ayaw nilang maniwala. Puro daw kalokohan yan. Di ba? Corazon Cruz. Replay. Di ba? Maring Linda Imo, Benji Bernardo. Ginger T. Slapchick, batiin yung mga bagong dating ba? Nako, mga kababayan, eto na. Nasa na? Pasok natin. Naging alas 2 ng hapon. Ang mga senador
na sana'y magsasagawa ng hearing, hindi rin sumipot. Brigada Ino Flores, ibrigada mo! Brigada! Live report! Alam nyo mga kababayan, ako opinion ko lang ito Limor, Limor Rivera, makinig ka Opinion ko lang ito. Joyce Ong Nala, Spider-Man, Giovanni, Domingo, Kasi mga kababayan, pachuchay, pakibati yung ating mga bisita. Baka naman natakot na itong sila, di ba? Baka natakot na si Marcoleta at si Alan Peter Cayetano kasi alam nila na marami nang lilipat sa kabila. Merly Castor, di ba? Jenny Ramos, peace of citizen. Baka natakot. Ganon, Kasi bakit hindi man lang dumalo? Pinahiya nila itong si Mike Defensor. Kayo, ipagpalagay natin mga kababayan na kayo si Mike Defensor. Halimbawa, ikaw Kuya Maki. Halimbawa lang ikaw si Defensor. Nagpatawag ka, event ka ng ganyan, organize ka ng ganyan, na pinatawag mo yung mga tutamong mga kargador, tapos nag-imbita ka pa ng iba, tapos syempre inaasahan mo dahil ang sinasabi mo ay magkakaroon ng Blue Ribbon committee hearing. Di ba nagbabala na nga ang kampo ni Sherwin Gatchalian na ipapa-aresto kayo, kakasuhan kayo, kung kayo ay magtutuloy na gagawa ng Blue Ribbon hearing tapos sa labas ng Senado. Di ba mga kababayan? Ngayon, eto na, mga kababayan sabi ni Mike Defensor hindi ako yung nagpapatawag niyan mamaya talakayin natin Eto na. Naging magulo ang umaga ng mga taga-suporta ng Cayetano Block matapos i-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang planong Blue Ribbon Committee hearing sa isang events place sa Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Di ba? Ang alam ng tao talaga, si Mike Defensor ang nagsasabi na itutuloy ang Blue Ribbon Committee. Di ba balitang-balita yan? Natalakay din natin yan nung isang araw na itutuloy nila ang Blue Ribbon Hearing Committee. Ang tanong, saan nyo gaganapin? Di ba dapat sa Senado lang? Ang tanong, papayagan ba kayo ng liderato ni Sherwin Gatchalian? Ang tanong kakayanin nyo ba? Dahil ipapa-aresto daw kayo. Kakayanin nyo ba? Dahil ipapakaladkad daw kayo dahil illegal yung gagawin nyo. Kaya ang napili nila sa labas na lang. So inimbitahan itong mga senador. Ang tanong natin ganito bakit hindi sila nagsipagpuntahan Olive Macapagal? Bakit? OFW? Bakit kaya hindi sila nagpunta? Anong meron? Kung inyong maalala, bukas, nagpatawag ang Pangulong Bongbong Marcos, ang Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag, proud Ilocana, ng special session sa Kongreso para talakayin at ayusin, di ba, Vicky Sadi, yung mga gusot na yan. Hala ka! Di ba mga kababayan? Natakot ba sila kay Manong Bongbong? Akala ko ba weak leader? Di ba sabi nila, Cora Vidal, weak leader yan? Bakit kung weak leader pala bakit ngayon para bang nangangatog ang pilukan ni Marcoleta? Di ba? Parang nangatog mga kababayan yung pilukan ni Marcoleta. Iba naman yun, takot sa asawa yun Sige, pakinggan muna natin to. Nagkagulo raw Sa isang deleted Facebook post kasi, sinabi ng pamunuan na canceled na ang naturang pagdinig. Alas 9 pa lang, dumating na ang ilang personalidad tulad din na Senator Amy Marcos at dating Governor Chavit Singson. Yan yung mga ipal-ipal mga kababayan Tapos si Amy Marcos, hindi nila pinapasok. Hindi sila pinapasok sa venue, kaya't kalaunan ay umalis din sila sa lugar. Kita nyo? Mga kababayan
hindi pinapasok si Amy Marcos. Hindi rin pinapasok si Chavit Singson. Anong nangyari? Diba? Anong nangyari? Slap chick. Bakit ganon? O ka-vibes. Sabi ni Olive Macapagal, weak leader, dami pinakulong. Pati mga BFF ni na Digong at Kibuloy, nakakulong. O, diba? Wala, mga kababayan. Nagsi-iskerdahan sila. Iniwan nila. Oh. Mag-aalas 11 nang dumating na rin ang mga nagpakilalang dating sundalo na inasang magsisilbing testigo. Pero hindi tulad ng mga nauna, pinapasok sila sa venue. Oh. Sa halip na formal na pagdinig, tila nagsagawa na lamang ng pulong at iniharap sa media ang mga bagong individual na nagpakilalang dating sundalo na naglatag ng kanilang mga alegasyon kaugnay sa umunoy anomalya sa flood control projects. Di ba, nagtitiwala ba kayo sa mga mukhang ganito, mga kababayan ko? Yan, mukha nito. Pinagtitiwalaan niyo yung mukha na ganito, mga kababayan? Titigan niyo nga yung mukha, mga kababayan ko. Katiwa-tiwala ba yan? Di ba? Ako, hindi ako magtitiwala sa ganyang itsura. Oh. Di ba, mga kababayan? Sige, tuloy. Ayon kay Defensor, nagkaroon umano ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng kanilang grupo at ilang kasamahan sa Senado, dahilan upang maguluhan ang ilang media at mga taga-suporta. Agoy! Naguluhan daw, naniniwala kayo? Na naguluhan daw sila? Kung naguluhan, bakit wala bakit, tingnan nyo nagulo daw sila. Kung nagulo, bakit hindi pumunta si Alan Peter Cayetano? Josephine Paramil. Hindi pumunta si Marcoleta. Hindi pumunta si Robin Padilla. Hindi pumunta yung mga senador. Pumunta si Manang Aimee. Nag-iisa, mga kababayan, Ang nag-iisang senador na pumunta sa venue ay sino? Si Amy Marcos. Pero hindi pa siya pinapasok. Pumunta rin si Chavit Singson. Ano nangyari? Hindi rin pinapasok. Umalis na may sama ng loob. At ngayon, pati na rin sila Alan Peter Cayetano, hindi na nagdatingan. Kaya yung Blue Ribbon Committee na sinasabi ni Defensor ay nauwi na lang sa press con. Di ba, mga kababayan? Ano ba, nag-aaway-away na ba sila? Kayo, sipin nyo, nag-aaway-away na ba sila? Mukhang hindi na nagkakaunawaan Mukhang eto, mga kababayan, mapupunta na sa gulo di ba, Teresita Tan, mauuwi na ito, Tommy Sheresa Force. Saan? Sa gulo nila, Magkakagulo-gulo na yan. Lydia Glenn, away-away na sa partihan. Di ba? Change binyo daw, sabi ni Ginger T. Kahit pa sa buwan sila hearing kung organisado talaga sila, dapat alam nila lahat yung gagawin. Napakasimple lang Yan lang ba na pagtitipon hindi pa nila maayos? Paano pa kaya yung mga event na halos maya't maya may event ang Pangulong Bongbong? Hindi naman nalilito ang Pangulo. Bakit sila yan lang nagkagulo? Nakaw! Alam nyo kung bakit? Parang isang sinungaling na ex din nyo, Lydia Glenn, thank you naman po. Nasa Taiwan, ingat po. Di ba? Parang ex nyo na sinungaling na tinatanong ninyo todo buhol-buhol na yung mga sinasabi kasi alam niya na hindi totoo yung sinasabi niya. Parang ganyan sila. Alam nila na mali-mali at hindi totoo yung mga sinasabi nila, kaya sila nagkakagulo. Kasi kung totoo lahat ng mga sinasabi ng mga putang inan to, mga kababayan, hindi ganyan, hindi gulo-gulo, hindi buhol-buhol. Di ba? Dapat planchado na parang buhok ni Marcoleta Jr.
Nakahating kapatid talaga. Di ba? Parang dinilaan ng baka. Oh. Ngayon, Arthur Taroy, Micol Sky, Lydia Glenn, thank you ulit. Moises Barreto, MBTV. Gulo-gulo eh. Hindi nila alam kung anong susundin. Ano nangyari? Kanya-kanya na ng dahilanan. Kanya-kanya na sila ng dialogue, sabi ni Teresita Tan. Di ba? Daryl Bautista? Yan. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos. Maging kahapon, dumampo ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. Ngayon, nagkaroon ng konting, siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado. Pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Syok, patawag pala yan ni Pia Cayetano. Ibig mong sabihin, kita nyo, no? Nagtuturuan na sila, mga kababayan. Laglagan yan. Maniwala kayo, yung mga ganitong mga tao, laglagan yan, mga kababayan. Walang pakialam sa mga Pilipino yan. Ang mahalaga lang sa kanila, yung goal nila. Yung goal nila, na mailigtas si Sara at mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang iba. Wala na akong ibang nakikita dyan. Tingnan nyo, mga kababayan, yung mga litanya. Kung yan ba yung mga totoo, magkakabari-barimbot ba? Magkakabohol-bohol ba? Hindi. Mga kababayan. Tingnan ninyo. Parang yung mga witness nila, iba-iba yung mga litanya, iba-iba yung sinasabi. Di ba, mga kababayan? At ngayon nga, mga kababayan ko, wag na natin tapusin to. Basta nagkagulo na sila. Biruin ninyo eh. Si Chis Escudero, si Montolpo, si George Garcia. Mga kababayi, sinabit na nila ngayon eh. Ni Bagman Lizalde ko, si Senator Chis Escudero Kita sa nyo? flood control scam. Isa senador sa mga pinadalhan nila ng mali-maletang pera. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita, si Mon Gualdes. Alam nyo, ang nakikita ko rito, mga kababayan, pakinggan nyo ako Alam nyo, nakikita ko rito, banta. Banta, Gem HE, banta ito, replay, ayan parang nagbabanta sila sa ibang mga senador. Kaya nila ginawa kay Chis Escudero, subukan nyong lumipat sa kabila. Subukan nyong lumipat sa kampo ni Wing Gatchalian. Isasama namin kayo sa maleta. Parang ganun ho ang ibig sabihin nila di ba? Etong grupo ni Mike Defensor, I am Hercules, Mga kababayan, parang ito nagbibigay ng babala. Wag nyo susubukan na kayo ay lilipat sa kampo ni Wing Gatchalian kasi sigurado kinabukasan, may magsasalita na kayo ay kasama na na-deliveran ng mali-maleta na kwarta. Di ba, mga kababayan, matindi, mga kababayan, pang grunge, wala. Ewan ko itong mga inayupag na ito Sana nga talaga masampulan, Di ba, wag na kayo magulat, pati si Villanueva magkakaroon na rin ng maleta. Hindi pa nga raw sigurado bukas. Bukas talaga, mga kababayan, napakahalaga. Napakahalaga bukas na mapanood natin, maabangan natin itong special session, Bambina, na ang Pangulo mismo ang nagpatawag. Nako, Diyos ko. Antayin natin, ito, paano nangyari yan? Chis Escudero, biglang nagkaroon ng maleta. Dati pang may expose ang mga nagpakilalang bagman, pero bakit nilang lumutang ang pangalan ni Senator Escudero? Diba? Kita nyo ang tanong nung si Jiggy, And tagal-tagal na niya na. Diba?
Ang tagal-tagal na yan eh. Jane na, Teres. Tagal-tagal na eh. Bakit ngayon nyo lang pinalutang na meron pala si Chis Escudero? Kundi ba naman kayo mga gonggong talaga, no? Oh. Well, Jiggy, sa maikling panayam natin kay Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 ex-Marines o nagpakilalang bagman umano ni dating Congressman Zaldico, sinabi niya na nasa joint affidavit naman daw ng kanyang mga kliyente ang pangalan ni Senator Chis Escudero na nakatiran nga raw nila ng maletang pera ang naturang senador. Pero pagkakala kasi sa mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi naman nababanggit ang pangalan ni Escudero. Pero, kita nyo mga kababayan, di ba? Siyempre, bumaliktad eh. Di nandoon na mga kababayan nyo. Pangbobo na lang talaga ito mga kababayan eh. Itong ginagawa ng kampo ni Defensor at saka nila Cayetano, pangbobo. Pangbobo talaga, putang ina. Di ba mga kababayan, sabi ko sa inyo, wag na kayong magulat eh. Baka sa susunod, pati ho tayo, may maleta na. Sana, di ba, mga kababayan? Bakit? Pag inatiran tayo ng maleta, hindi nyo ba tatanggapin? Abay, tatanggapin ko, ha? Di ba, Mac Daniel, ha? Ewan ko, Jason Permin, sige, eto. Pakinggan natin, ha? Arlana, Almendras, makinig. kanina, iginiit nila ngayon na nag-deliver nga sila ng 4 na maleta sa bahay ni Escudero sa New Manila. Meron nga rin sila mga ebidensya ng mga pictures na magpapatunay daw dito. Narito ang pahayag ng isa sa mga umano'y bagman. Nakakatawa na talaga. Alam niyo sa totoo, napaka-comedy na talaga nitong itong mga ito. 'Di ba? Nagiging comedy na. 'Di ba? Ni Senator Francis Chis Escudero Ako. sa number 150. Tapos naghihiyawan kasama yun sa drama, mga kababayan, para ma-hype. Oo. Naghihiyawan sila. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, kaya sila naghihiyawan, pang-hype yun eh. Para yung witness medyo maging kumpiyansa at lumakas ang loob. Style yun. Style yun, mga kababayan. Priscilla Ramasamy. Ayan mga kababayan. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Tignan nyo mga kababayan, binabasa Street Corner, Bernade, New Manila. Nagatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Utangin na mga kababayan eh. Sa totoo lang, ako'y tawan-tawa na lang. Oo. Nakakatawa na lang itong ginagawa nilang ito. Puro kagaguhan na lang eh. Tingnan nyo mga itsura. Seryoso ba sila? Tingnan nyo mga kababayan, no? Seryoso ba sa tingin nyo? Seryoso sila sa mga ginagawa nila? Pang-audience impact yan, no? Pagaling. Ay, talaga, oo. Di ba, no? Nako, parang konti sa piyesta sa barangay, ano? Alam mo, Jiggy, bukod kay Escudero, idinawit din ng bagman si Comelec Chairman George Garcia. Kita nyo mga kababayan ko, pati si George Garcia, mga kababayan. Si Montulfo rin. Isa rin nilang ipinakita ang mga larawan ng sinasabi nilang mga pruweba ng kanilang delivery mula sa pagsakay sa mga helicopter at van na pag-umayari ni Ko. Nabanggit din ang pangalan ni na dating Congressman Stella Kimbo at kasalukuyang Congressman Edwin Guardiola. Nabanggit ulit si dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo, bagay na nauna nang itinanggi ng mga naturang mambabatas. Isinama rin nila ang 2 media personalities na nakatanggap daw ng pera mula kay Zaldico. Alam nyo mga kababayan, mamaya may twist sa dulo ito eh. Sa totoo lang ako Kasi ako, alam nyo, magaling ako sa investigation eh. Kasi nga, mga kababayan ko, kasama yan sa namin, sa course, Mga kababayan ako naniniwala. Ako lang, opinion ko lang ito.
ang dulo nito, mga kababayan, baka eto pakana lahat ni Martin Romualdez eh. Sa totoo, mga kababayan, baka etong mga moro-moro na ito, ako akin lang ito, hindi ko kayo dinadamay. Sinasabi ko lang sa inyo, yung pakiramdam ko. Hindi naman siguro masama yun, Irene Santiago, di ba? Hindi naman masama siguro. Ako pakiramdam ko, baka eto pakana ni Martin Romualdez lahat eh. Kasi napaka-kengkoy eh. Di ba? Oh. Di ba na? Napaka-kengkoy kasi. Parang parang seryoso? Yung parang, talaga? O, di ba? Parang, weh! Di ba? Hindi totoo. Oo, sorry tamang hinala talaga ako ngayon eh. Pero, di ba, kayo, mga kababayan, sipin nyo ring maigi. Di ba, ganyan? Parang kengkoy-kengkoyan lang. Ano to, unggoy-ungguyan? Di ba? Anong pagkakaiba niya sa unggoy-ungguyan? Puta ka ng liwa-liwanag na, oh. Oh, alam nyo kung ano biktima nila? Sino mga biktima nila riyan? Yung mga DDS na tatanga-tanga. Yan ang mga biktima nila. Kita nyo nagpapalakpakan ng mga putang ina? Oh, nando doon yung mga vlogger nila ng mga bobot tanga. 'Di ba? Oh, feeling pogi pero mukhang chongo naman, 'di ba? Oh. Kaya mga kababayan, akin lang naman 'yun, Huwag niyo nang pagsasabi. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Ang course ko nautical engineer eh. Merong yun eh. Oo, may ganyan-ganyan. Diba? Ay, kayo, bahala kayo. Nakakasawa na yung kakamaleta nila. O, tingnan nyo, diba? Diba? Disturb purpose. O, diba nga, sabi nga ni, diba? Sabi ni Auntie Claire, ni Yussi Claire Castro, na hindi na nga raw nag-uusap yung magpinsan, di ba? Di ba? O, wag niyong ipagsasabi, Atin-atin lang yun. O, di ba? Ganun mga kababayan ko. O, sige, pakinggan natin. Jiggy. At Mon, kanina ay nagkatensyon sa venue sa Mandaluyong. Ano naging problema? Kayo, Jiggy, nagkagirian actually, no, yung ilang mga cameramen at ilang vloggers habang nasa labas ng venue kanina sa may gate. Ayaw kasi... Kita nyo? Ang yayabang pa ng mga vlogger nila, kala mo mga magaganda at gwapo. Diyos ko, para kayong mga hippopotamus. Tapos aawayin nyo pa yung mga taga-media, mga talaga kayo, mga hinampil. Papasukin ang mga dadalo sa press con bago magsimula sana, eksakto alas 10 ng umaga. Oh, nandun si Chris Ulo, Si Chris Ulo nandyan, ayan, Si Chris Ulo, mga kababayan, Chris Ulo. Magsimula sana. Ayun, si Chris Ulo. Utang ina, si Chris Ulo, DDS yan. Hoy! Chris Ulo, anong ginagawa mo dyan, Chris Ulo, nando doon mga kababayan, ayan nakaitim, Chris Ulo. Alas 10 ng umaga. Ayun Si Senator Amy Marcos. Gago si Chris Ulo talaga, balimbing. Hayop ka, Chris Ulo, balimbing ka. Tarantado si Chris Ulo, mga kababayan, nandun talaga Ayan ayan, tingnan nyo. Habang nasa labas ng venue kanina sa may gate, ayaw kasing papasukin ang mga dadalo sa press ayan na, con Chris bago Ulo. magsimula. Di ba? Si Chris Ulo yan. Hindi mo kami maloloko, Chris Ulo. Na eksakto alas 10 ng umaga. Si Senator Amy Marcos, alam mo ba, hindi rin nakapasok kaya umalis na lang siya. Ganyan din ang nangyari. Kita nyo mga kababayan, hindi nakapasok, hindi pinapasok. Binasted. Pinagtabuyan. Tayo na mga kababayan ko, pinagtabuyan si Amy Marcos, pinagtabuyan si Chavit Singson, yung inaasahan ng mga taga Blue Ribbon, si Marcoleta, sino to? Si Alan Peter Cayetano, sila Robin Padilla. Nga.
Alam nyo kung bakit? Ito lang sabi-sabi mga kababayan. Ito lang pinayuhan daw ng abogado itong mga senador na wag nyong gagawin na kayo'y pumunta dyan at kayo ay maghihiring. Kasi yan na yung sinasabi ni di ba? Oh. Di ba? Oh, yan ang sinasabi na blue ribbon na hearing kayo kinemi dyan. Ngayon, ang tanong, di ba? Pagka ba kayo dumalo ano mangyayari? Hindi kaya sila sinabihan na pwede kayong arestuhin. Kayong mga senador makakasuhan. Baka kayo makulong. Di ba mga kababayan? Kaya hindi nagpunta. Si Marcoleta pa naman takot na takot yun sa kulungan. Di ba? Wala nang mag-aayos ng kanyang piluka. Bentong, tama ka. Mel Rodrigo, Jojit Kedulit. Wala na mga kababayan. Kaya ako tingin ko riyan mga kababayan ko, natakot talaga sila Alan Peter Cayetano. Balita, sinasabi nila, nagtungo na lang daw sa Korte Suprema. Pwede namang abogado niya lang ang pumunta ron Pwede namang abogado lang nila yung magpresenta doon. Hindi naman na kailangan sila Alan Peter Cayetano. Hindi naman kailangan yung buong grupo nila di ba? Mga kababayan. Yan. Our beloved Boss Mike Cervera.